Sa aking mga kabata, ni Dr. Jose Rizal. Kapagka ang bayay sadyang umiibig, sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan nasa ring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagkat ang salita'y isang kahatulan, sa bayan sa nayot mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay, ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda, kaya ang marapat pagyamaning kusa, na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel, sapagkat ang poong maalam tumingin, ang siyang naggawad, nagbigay sa atin. Ang salita nati huwad din sa iba, na may alfabeto at sariling letra, na kaya nawalay tinatnan ng sigwa, ang lunday sa lawa noong dakong una. Ang saloobin o damdamin ng tulang sa aking mga kabata by Jose Rizal ay pagmamahal sa sariling wika at bayan. Sa tulang ito, ipinahayag ni Rizal ang kanyang matinding pagmamalaki at pagpapahalaga sa wikang Tagalog na kumakatawan sa wikang pambansa bilang kaluluwa ng ating sariling lahi. Una ay ang pagmamahal sa sariling wika. Ipinakita ni Rizal na ang wika ay bahagi ng pagkakakilanlan ng isang tao. Kapag minahal at ginamit ng mamamayan ang sariling wika, pinapatunayan nilang may dangal at diwa silang tunay na Pilipino. Pangalawa ay ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng paggalang at paggamit ng ating sariling wika. Naipapakita rin ang pagmamahal sa ating sariling bansa. Ang wika ay nagbubuklod sa mga mamamayan at nagpapalakas ng damdaming makabayan. Pangatlo ay babala laban sa pagkawala ng wika. Ipinapahiwatig ng Makata na kapag ang isang tao ay hindi marunong magmahal sa kanyang sariling wika, siya ay mas masahol pa sa hayop at malansang isda. Isang matinding paalala ito na ang pagtalikod sa wika ay pagtalikod din sa ating sariling pinagmulan bilang isang Pilipino. Ngayon, tatalakayin naman natin ngayon ang tulang sa aking kabata na iniugnay kay Jose Rizal na nagpapahayag ng mga makabayang pananaw at pagmamahal sa sariling wika at bayan. Narito ang mga pangunahing pananaw na nakapaloob sa tula. Una ay ang pananaw sa wika bilang kaluluwa ng bayan. Sabi nga ni Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Ipinapakita rito na ang wika ay mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng ating bansa. Kung hindi marunong mahalin o gamitin ang sariling wika, tila tinatalikuran mo ang iyong pinagmulan at dangal bilang Pilipino. Pangalawa, pananaw sa pagmamahal sa bayan. Ipinapahiwatig ng tula na ang tunay na pag-ibig sa bayan ay nagsimula sa pag-ibig sa sariling wika. Ang wika ang nag-uugnay sa mga mamamayan at nagpapalakas ng pagkakaisa ng bansa. Ikatlo, pananaw sa kabataan bilang pag-asa ng bayan. Bagaman hindi tuwirang nakasaad, ang tono ng tula ay nagpapakita na ang kabataan ay may tungkuling ipagmalaki, pangalagaan at gamitin ng masusuri ang wikang sarili. Ang kabataan ang dapat maging waran sa pagpapahalaga sa kultura at wika ng bansa. Ika-apat, pananaw sa kultura at kalayaan. Binibigyang diin ng tula na ang isang bansang may sariling wika ay may kalayaan at pagkakakilanlan. Kung mawawala ang wika, mawawala rin ang diwa ng pagiging isang lahi o bansa. Ikalima, pananaw sa pagkakaisa at pag-unlad. Sa pamamagitan ng sariling wika, nagkakaisa ang mga mamamayan at umuunlad ang bayan. Ang wika ay sandigan ng kaunlaran sapagkat dito nagmumula ang komunikasyon, edukasyon at pagkakaintindi.
sa aking kabata ay nagsusulong ng pagmamahal sa sariling wika, bayan at kultura at nagbibigay ng paalala sa kabataan na sila ang magpapatuloy sa diwa ng nasyonalismo. At yun lamang ang tulang sa aking mga kabata ay nagpapahayag ng pagmamahal sa sariling wika at pagiging makabayan. Bagamat malawak na inuugnay kay Jose Rizal, pinaniniwalaan ng ilang historian na hindi siya ang tunay na may akda nito. Narito ang mga paniniwala na ipinapahayag sa tula. Una ay ang pagpapahalaga sa sariling wika. Ang pagmamahal sa sariling wika ay katulad ng pagmamahal sa kalayaan. Pangalawa ay kahalagahan ng wika sa isang bansa. Ang wika ay isang sukatan ng halaga ng isang bansa. Pagkakapantay-pantay ng mga wika. Ang Tagalog ay katulad ng ibang mga wika tulad ng Latin, Ingles at Kastila. Paggamit ng wika sa paglaya, hinihikayat nito ang mga kabataan na gamitin ang kanilang mga talento at kasanayan para sa ikabubuti ng bansa upang makamit ang kalayaan at dignidad ng tao. Bagamat may mga pagdududa sa pagiging tunay na gawa ni Rizal ang tulang ito, nanatili itong isang mahalagang piyesta ng politikan na nagpapahayag ng pagmamahal sa wika at bayan. Sa tulang sa aking mga kabata ni Jose Rizal, ginamit ang sitwasyong pampanitikan o panretorika bilang paraan ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng tula, pinahayag ni Rizal ang kanyang damdamin, kaisipan at paniniwala tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal sa sariling wika. Ang tula ay nagsilbing mabisang daluyan ng kanyang mensahe patungo sa kabataan upang gisingin ang kanilang diwang makabayan sa panahon ng pananakop. Ang tagapagsalita sa tula ay si Rizal, na nagsisilbing tinig ng kabataan at bayan. Ang kanyang tagapakinig o tagatanggap naman ay ang mga kabataang Pilipino, na kanyang hinihikayat na pahalagahan at ipagmalaki ang wikang sariling atin. Sa pamamagitan ng mensahe na wika, maayos na naipaparating ni Rizal ang kanyang mensaheng makabayan, na ang ibig sabihin sa wika ay tanda ng tunay na pag-ibig sa sariling bansa. Sa kabuuan, ang sitwasyong pangkomunikasyon sa tula ay nagpapakita ng pagpapahayag ng makata sa damdamin at layunin upang mapukaw ang kamalayan ng kabataan. Ipinakita nito kung paano nagiging tulay ang pampanitikan sa mabisang pakikipagkomunikasyon. Sa tulang ito, ginamit ni Rizal ang sining ng tula, hindi lamang bilang aliwan kundi bilang sandata ng edukasyon at pagmamahal sa bayan. Kaya't lagi nating tandaan bilang isang kabataang Pilipino, dapat nating ipagmalaki, pahalagahan at ipreserba ang ating sariling wika. Dahil tayo ang may-ari nito, tayo ang magbibigay ng pag-asa sa bayan at sa pamamagitan ng ating sariling wika, maipapakita natin kung gaano kaganda, kalakas at kayaman hindi lang ang kabataan kundi ang buong Pilipino sa buong Pilipinas. Maraming salamat po.